Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang butil ng mustasa. Isang bagay na napakaliit, halos hindi mo makita sa iyong palad. Kung ilalagay mo ito sa dulo ng daliri mo, parang alikabok lamang. Isang maliit na butil. Kung titingnan mo ito, maiisip mo, may mangyayari ba talaga dito? May halaga ba ang ganito kaliit? Ngunit sinabi ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay katulad nito. Isang bagay na maliit sa simula, pero may kapangyarihang lumago ng lampas sa inaasahan ng mundo. At sa simpleng larawang ito, ipinakita ni Jesus ang isang misteryo ng kaharian na kayang magbigay ng pag-asa sa kahit sinong tao, kahit gaano kaliit ang pakiramdam niya sa mundong ito. Matthew chapter 13 verse 31 to 32. Sinabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang butil ng mustasa na kinuha ng isang tao at itinanim sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag ito'y tumubo, ito ang nagiging pinakamalaki sa mga halaman sa hardin at nagiging puno. Kaya't ang mga ibon ay dumarating at naninirahan sa mga sanga nito. Isang maliit na butil, pero sa mga mata ni Jesus, ito ay larawan ng isang kaharian na babago sa mundo. Ang kaharian ng Diyos ay maliit sa simula. Noong dumating sa Jesus sa mundo, wala siyang hukbo, wala siyang palasyo, wala siyang kayamanan, wala siyang trono. Ang kanyang mga tagasunod, mga mangingisda, mga ordinaryong tao, mga taong walang kapangyarihan sa lipunan. Kung titingnan ng mundo, parang butil ng mustasa, napakaliit. At kung naroon ka noong panahong iyon, maaaring sabihin mo, papaano magiging kaharian? Ito, papaano babaguhin nito ang mundo? Pero, ang kaharian ng Diyos ay hindi nagsisimula sa ingay. Ito ay nagsisimula sa binhi. At kapag hawak mo ang butil ng mustasa, mukhang patay, walang makikitang galaw, walang tunog, walang liwanag, walang drama. Pero, sa loob ng maliit na butil na iyon, may buhay, may potensyal at may kapangyarihan na hindi mo makikita hanggat hindi mo naitanim. Ganito rin ang kaharian ng Diyos sa puso ng tao. Kapag ang salita ng Diyos ay pumasok sa puso, sa una parang maliit lamang, isang sermon, isang talata, isang panalangin. Pero kapag ito ay nanatili sa puso, may mangyayaring paglago. Ang kaharian ay lumalago kahit hindi mo napapansin. Ang magsasaka ay nagtatanim, pagkatapos ay uuwi siya. Hindi niya nakikita ang proseso sa ilalim ng lupa, pero habang siya ay natutulog, may nangyayari. Unti-unting nabubuhay ang binhi, unti-unting tumutubo ang ugat, at unti-unting bumubukas ang lupa. Ganito rin ang kaharian ng Diyos. Hindi ito palaging dramatic, hindi ito palaging instant. Minsan tahimik at minsan matagal, pero tuloy-tuloy. At bago mo mapansin, ang maliit na binhi ay naging puno. Sinabi ni Jesus na ang butil ng mustasa ay magiging puno kung saan ang mga ibon ay maninirahan. Isipin mo ang transformation mula sa halos hindi makita hanggang maging tahanan ng iba, mula sa maliit na butil hanggang maging malaking puno. Ito ang ginagawa ng kaharian ng Diyos sa buhay ng tao. Ang isang taong walang direksyon, nagiging leader. At ang isang taong wasak ang buhay, nagiging inspirasyon sa iba. Ang isang taong naligaw, nagiging gabay sa marami. Maraming tao ang hindi lumalapit sa Diyos dahil pakiramdam nila maliit sila. Maliit lang ang ambag ko, maliit lang ang talento ko, at maliit lang ang kaya kong gawin. Pero ang kaharian ng Diyos ay hindi naghahanap ng malalaki. Ang hinahanap nito ay ang pusong handang itanim ang kanilang buhay sa kamay ng Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang nagtanim, ang maliit ay nagiging makapangyarihan. Ang binhi ay hindi lalago kung ito ay nasa bulsa lamang. Hindi ito lalago kung ito ay nasa istante lamang. Kailangan itong maitapon sa lupa, kailangan itong mailibing, at kailangan itong isuko. Ganito rin ang buhay sa kaharian ng Diyos. Kung gusto mong maranasan ang paglago ng Diyos sa buhay mo, kailangan mong isuko ang sarili mo, ang pride, ang control, ang takot. At kapag ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, doon magsisimula ang tunay na paglago. Ang puno ng mustasa ay nagiging tahanan ng mga ibon. Ibig sabihin, ang paglago ng kaharian ay hindi lang para sa sarili mo. Ito ay nagiging pagpapala sa iba. Ang iyong pagbabago ay makakaapekto sa pamilya mo. Ang iyong pananampalataya ay makakaapekto sa mga kaibigan mo. At ang iyong pagsunod sa Diyos, maaaring magbukas ng pinto para sa ibang tao na makakilala sa Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lang personal. Ito ay nakakahawa dahil sa kaharian ng Diyos, ang maliit
maliit ay hindi minamaliit. Ang simula ay hindi hinuhusgahan. Ang potensyal ay hindi nililimitahan. Sa kaharian ng Diyos, ang isang maliit na binhi ng pananampalataya ay maaaring maging puno ng pagbabago. Isipin mo ang buhay na may direksyon, may bunga, at may epekto sa iba. Iyan ang buhay sa kaharian ng Diyos. Ngayon isipin mo ang isang maliit na butil na mustasa sa iyong palad. Halos walang halaga sa mata ng mundo, pero sa kamay ng Diyos, ito ay simula ng isang malaking bagay. Ang tanong ngayon ay hindi gaano kalaki ang pananampalataya mo. Ang tanong ay handa ka bang itanim ito sa Diyos? Dahil kapag ang maliit mong pananampalataya ay inilagay sa kamay ng Diyos, ang iyong buhay ay lalago, ang iyong puso ay lalawak, at isang araw, ang maliit na binhi na iyon ay magiging puno kung saan maraming tao ang makakahanap ng lilim, pag-asa at buhay. Iyan ang kaharian ng Diyos, isang kahariang nagsisimula sa maliit pero nagtatapos sa walang hanggang kaluwalhatian.